Praise God. Part 3. Katapusan na nato mensahe about Sabbath. So, last Sunday akong gi-share sa inyo sa katapusan nga ang when we talk about Sabbath na iduha ka bukbutang kinahanglan natong mahinumduman o kinahanglan gid natong pamalandungan. So, when we talk about Sabbath, you have to remember unsa man, work and rest. The cycle of unsa? Work and rest. Okay. Now, we need to understand that the cycle, we need to understand that the cycle is at the center of two extremes. Two extremes. What do you mean by two extremes? Naghisgot man gitag adlawng ipapahulay or sa English ana Sabbath. Ang Ginoo may nagsugo nato nga mopahuway. Now, ayaw gid mo kalimot mga igsoon kini mao gini siya problema sa tao nga kinahanglan natong ma-deal o ma-overcome. Ang tao kung wala magpuyo sa pikas extreme, ignota, ang tao kung wala siya magpuyo sa pikas extreme, naa siya sa pikas extreme. Okay? So kung wala siya sa pikas, naa siya sa pikas extreme. Now, always remember, truth lies between the two extremes, or truth can only be discovered in the middle path. Naas tunga-tunga. So, unsa may extreme, we will talk about Sabbath. Mao mo kung sa extreme, kung maghisgot ng Sabbath, diara. Laziness. Pagkatapulan. Kung sa pikas extreme, overwork. Duharag yung ka sitwasyon ang nasudlan sa tao ron. Kung wala siya naligo sa pagkatapulan, nanubra po ang iyang pagkakugihan. Kita ninyo? Okay, so we need to understand that the cycle is at the center of two extremes. Laziness, all rest without work. Pahuway na lang puros. Why trabaho? And overwork, all work without rest. So we have to remember, atong timan-an, truth always lie in between the two extremes, the good and the bad. Now, karon, truth is not good and bad. It is what it is. Kamatuuran. Same with the Sabbath. The cycle is not good or bad. Now ba, hinumdumi ha? The cycle is not good or bad. It is just a cycle commanded to us to observe for a happy and blessed life. Now, again, malikon ako. Always remember that truth is in the middle. Dili lang kay ang kamaturan mo inaas tunga. Grace is in the middle. Gracia. What do you mean by grace? Divine enablement, unmerited favor, or divine ability. Kung gusto kag langit nun, kung Diyos nun nga abilidad, asam na mo ma-discover? Nas tunga. Balikon ako. Truth lies between the two extremes. Grace lies between the two extremes. Wisdom, power, anointing of the Holy Spirit is in the middle. Naas tunga. So, all truth is in the middle. Grace, wisdom, power of the Spirit is in the middle. So, we need to seek the middle path. Ayaw gino kalimot ha. Pangitao na tong tunga. Nga naman, kining tunga, dili ni basta-basta makitaan. Ang ordinaryong tao, kung wa na sa spikas extreme, di agyon na sa spikas. Ang pagpangita na tunga, mga igsoon, dili dalik-dalik. Dili yun na sa dalik-dalik. Kasagaran, ang tao, kung wala sa pikas extreme, na siya sa pikas extreme. Now, sa dili pa kung mapadayon, I want you to open your Bible with me. Balik kung balik sa yung Bible. Exodus chapter 20, verse 8. And Marie, Ana Rose, paliw kong basa Ana Rose. Exodus 20 verse 8. Remember the Sabbath day by keeping it holy. 6 days you shall labor and do all your work, but the seventh day is a Sabbath to the Lord your God. On it you shall not
Now, recap sa tagamay ha. Ako sa i-recap kadiyot gamay ang akong gi-share sa inyo ha last Sunday nga dugangan na to gamay before ta mo proceed sa verse 11. Chapter 20, verse 11 na yung mga keywords niya nga akong i-share sa inyo ha nga mga importante kayong puntong kinahanglan na to may bawaan. Now, the study of Exodus chapter 20, verse 11 nga atong gibuhat ba in part 1 and 2 of this series has revealed to us a very important cycle. Now, very important cycle of 6 days of work and rest on the 7th day. Now, in Mark chapter 2, verse 27 and 28 says that the Sabbath is made for man to benefit man, to help him attain an abundant and fulfilled life. Kung sa mga gisultis Mark chapter 2, verse 27 and 28. Yung verse 27 and 28, ako na lang binisayo na, nga wala gibuhat ang tao para sa Sabat. Kundili ang Sabat mo'y gibuhat para sa tao, even the Son of Man, nga maoy Ginoo. Maoy Ginoo sa Sabat. So kana lang nga verse, nagpakita na sa atua, nga kita mo'y Ginoo sa Sabat. Ano niingon ko kita mo'y Ginoo sa Sabat? Niingon man ang Bible, even the Son of Man, si Jesus man na. But ang akong basis kanong miingon ko nga kita, diha na nukad sa 1 John chapter 4, verse 17, nga as He is, so are we. Okay? So si Jesus, naklaro na ako last time last Sunday, nga ang Sabat, depende na nimo. Nga naman, wala man gispecify o klaro diha, wala man gihatag sa Biblia, o unsang adlaw, basta kay ang gisultis Biblia, unom ka kaadlaw mo trabaho, o sa ikapito mo pahuway ka. Unom ka kaadlaw mo trabaho. Ang problema diha ron, kung unom ka kaadlaw ni pahuway, unya sa ikapito ka ni trabaho, mauna siya gitawag na kong pagkatapulan. Kung mo pahuway kag unom ka adlaw, mo na gitawag na kong standby for 6 days o ni trabaho lang kada Domingo. Nganong busy man siya kada Domingo? Daghan kay ni kaniadto sa uso pa ang buwang. Ano man? Standby gikas Lunes hangtod sa Sabado. Busy kayo sa buwangan inig Domingo. Ngano man? Tuwa dito numuwang. Nanaod og buwang, nanaod buwang, nag-atang-atang dito may mga igsoon nga igmiron. So, kada Domingo ra sa magtrabaho. Kada Domingo siya, pahuway siya gikas Lunes hangtod Sabado, which is di jud na mao. Okay, padayon ta. So again, Mark 2 verses 27-28 says that the Sabbath is made for man to benefit man, to help him attain an abundant and fulfilled life. Now in John 10:10 it says here that Christ is come that we may have life and have it more abundantly. Now, sa John chapter 10, verse 10, ang Bible nagsulti nga mianhi siya paghatag na to kinabuhi. Life. Ang problema lang, wa naman ka-enjoy life ang tao. Ano man? Gi-violate man nimong Sabat. Gi-violate man nimong adlaw ipapahulay. So for us to experience life to its fullest, we have to take heed, pay attention to the Word of God. Maminaw tas Word of God atong i-apply sa itong kinabuhi. Nga naman, the Word of God contains so many spiritual principles. In fact, katagahanan nga naa this Bible is what I call not only spiritual principles but universal principles. Okay, padayon ta. The observance of the Sabbath is not an option. Kasi pasabutan ng the observance of the Sabbath is not an option. Ang imong pag-practice, ang imong pag-observe sa Sabbath, dili na siya option, commandment na. Nga numingon kong commandment? Balikon ako again, akong gisulti sa inyo last 2 Sundays ago. Exodus 16, verse 29. Ay nalan yung basaha, Exodus 16, verse 29. Unsa gisulti diha? Sa ikaunom ka adlaw, God will give you a double portion of unsa man? Mana. Sa first day, ang mana nga gihatag sa imuha, good for the day lang. Dili pwede manubra. Kaya kung manubra,
para sa ugma, kaunon suod. Same day sa second day, third day, fourth day, fifth day. But on the sixth day, diferensya. Nga naman, sa sixth day, ang provision nga ihatag sa Ginoo sa imuha, doble. Nga naman, di mo ka patrabahoon sa ikapito. Asa ka mangitag amo nga sa imong day off with pay. Asa ka mangitag amo nga sa imong day off with pay. Asa sa ka mangitag amo nga papahuwayon ka. Gawa siguro godly or nakaila Ginoo, na kahadlok sa Ginoo kay papahuwayon ka. Nakuha ko niyo mga igsoon. Pero kung imong tun-an ang Book of Exodus, tun-an na tong Book of Exodus si Pero na maoy nagkontrol na nag-iya sa mga Israelites at that time, to kay Israelites, ang mga Hebrews at that time, slave pa sila sa Egypt. What your day off? Walay day off. Nga naman, because Pharaoh is a cruel taskmaster. Balik ko na ko. Pharaoh is a cruel taskmaster. Kung naningon ang Bible, sa Deuteronomy chapter 5 verses 13 to 15, ingon diha, hinumdumi, nga kaniadto slaves mo sa Egypt. Hinumdumi ninyo, nga kaniadto slaves mo sa Egypt. That's why you need to observe, practice, and celebrate the Sabbath. So, si pasabot ana, ang pasabot ana that only free people, gawas nun nga tao, mauray mo celebrate, mauray mo practice, mauray maka-observe sa Sabbath. Nga naman, gawas nun ka naman. If somebody still owns you, take note, if somebody still owns you, di ka kapahuway. Gawas ko ang Ginoo, mo'y na nag-iya sa imuha. Hello? Ano mo tapan? Nakasabot ka? Now, kung ari sa Exodus 31, verses 15 and 16, ang Ginoo ningon po diha, dili gani mo pahuway, patyon ta mo. Siya pasabutan na, sa Old Testament, literal na. Sa tunang studies, death sa Bible is sakit. Kasakit, di malas, limitasyon, uguban pa. Sa ato pa, kundi ka mo pahuway, malas-malason ka. Kundi ka makuha sa dimalas, ari ka kuha os lawas. Nga naman, na-extreman ka. Again, balik ko na ko. There are only two extremes that people nowadays are living, and only a few has discovered the middle path. Two extremes. Overwork, laziness. Ang kamatuoran, ang grasya, ang wisdom, ang knowledge, ang paglakaw sa espiritu, naas tunga. Managinot gani kag bayo, mahugas kategory sa subraan kakugihan. Mupahuway gani kag Lunes hangtod Sabado. Unya mo trabaho lang kag Domingo, di ka nahug sa mga tapulan. So nakuha ko ninyo, nasabtan yung message na to. Kay padayon ta, kay padungtas lawom na tong interpretation sa Sabat. Sa ako nagika-promise sa inyo ha, ihatag na to karon by the grace of God and spiritual interpretation sa Sabat now. Recap sa ta. Observance of the Sabbath is not an option. The practice of the Sabbath is not an option. The celebration of the Sabbath is not an option, but it is the fourth commandment. Now, kung atong tunan ang Ten Commandments, Ten Commandments Ten Commandments. Atong tunan ang Ten Commandments. Ikaupat na kasugo. Ikaupat na kasugo. Ay, yun mong kalimutan ikaupat na kasugo. But it is the fourth commandment given to Israel after they obtained freedom from Egypt. Okay? In Matthew 22 verses 37 to 40, ay nalan ninyo basa, ako nalibasa diri. The Ten Commandments of the Old Testament were summed up by Jesus Christ into. Sa unsa man? Unsa gisulti na sa Matthew 22 verses 37 to 40. Love God with all of your heart, with all of your soul, with all of your mind, and to love our neighbor as we love ourselves. And siya, ang napo kasugo natuman, sa unsa man, pinaagis gugma. Gugma nimo sa Dios, gugma nimo sa imong silingan, kung imo ning natuman ang duha, natuman nimo napo kasugo. Sa ato pa, kung matuman nimo ang
kung matuman nimo ang adlaw ipapahulay, okay. Unsa may pasabutan na? Nahigugma kas Ginoo. Observing the Sabbath, therefore, ang imong pag-observe, ang imong pag-celebrate, ang imong pag-practice sa Sabbath, it is an expression of our love for God, love to ourselves, and love to our neighbors, since we are not only commanded to take a rest, but to also give rest to people and animals working for us. Kung nahigugma kas Ginoo, bakitaan mo na. Kay kung nahigugma kas Ginoo, ayaw siluti imong lawas. Pahuway. Pahuway. Obserba rin ng tao, way klarong pahuway. Ato sa di padapli ng tao, kinilasang kabaw. Padaruha rago ng kabaw pito ka adlaw sa ato nang giistoryahan. Padaruhon ganina nimong kabaw pito ka adlaw, walay pahuway. Kanang kabaw mas stress pud na. Kung si buhatos kabaw, muhunong tunga-tunga sa daruhan. Paghunong sa kabaw sa tunga-tunga sa daruhan, mutuyok ng kabaw. Pagtuyok anang kabaw, puwa na gani ka nagmata niya, ikaw giatubang, daga na lang yun, kay patyon ka na. Ano man, wa naman sa ka-practice og adlaw igpapahulay. Kita ha? Nakuha ninyo mga igsoon? Kung naningon ang Bible, sa Exodus 20, nga i-appeal ang inyong cattle. Kay ang cattle sa Old Testament, mao man ay gamito nila sa daro dito. Diri sa tuwa kabaw. So kung kanang kabaw, imo ganinang palabiag trabaho, mawa na siya sa saktong panghuna-huna. Nga naman, ang iyang amo, ang naa siyang patyon ko yun yung amuhan bantay ni ron abot ang tungas taruhan. Kanang maglisod din sa isas, ang tiil kong pilit kang lapok. Patyon ko ni siya. Kita mo sa kabaw. Grabe, no? Ang kabayo o donkey, full load. Baliko na po na ko ha. Full load. Puno is karga. Way pahuay. So, pito ka adlaw. Ang iyang malakaw, no? 15 miles ra. 15 miles ra. Pero imo siyang papahuay og usa ka adlaw. Sud sa pito. Moabot sa 30 miles ang lakawon. Ano man? Kapahuay man yung lawas. Kinisang utok na to, kundi ni papahuwayon, isog ka ini. Nakahinungdong mo sa akong gi-share last time. Hello, nako'y gi-share sa inyo last time ha. On sa sultis medical science, bisan sa mga psychologists, ang tao, bisan sa mga clinical psychologists, sa mga psychiatrists, ba mo sa sulti nila, ang tao na 10% pagkabuang. Kita tanan, naata ng 10% kuno. Kabantay mo anang mag-istorya mo sa inyong kaugalingon, unya kamurang usa. Kabantay mo ana. Kung sakto ka sa tuog, makontrol pa. Hello. Kung sakto ka sa tuog, makontrol pa nimo. Makuwangan gani kaskaon mutukar na. Makuwangan kaskaon mutukar na niya. Kuyugan dayon o kuwang sa to. At tung una, kung makuwangan kastog, unya makuwangan kaskaon, diferensya kung sakto kaskaon o sakto stog. Kung sakto stulog, sakto skaon, mag-istorya niya hapon, pero ikaw rin nakadungog. Hello, no? Klaro kayo, no? Ikaw rin makadungog. Pero makuwangan na gani sa to. Makuwangan paskaon, ang nanas mong palibot, makadungog ng apil. Kung sa may tawag ninyo anang nagsakay kas bus ba niya, nagyaw-yaw na kanya, kusog na kay imong yaw-yaw niya, ikaw lang usa. Ang tawag mo anak? Ang tawag niya anak? So, muna niingon ng science, no? Medical science, ha? Ang tao na 10% pagkabuang. So, may example na pastor. When you talk to yourself, that only you can hear. Sa dihang nag-istorya kasi mong kaugalingon, nasuko ka niya pagtaon-taon, nalipay na po ka, kinsa may mga istorya? Hello? Kinsa mga istorya? Yourself. Pero nalipay ka, taon-taon hilang na po ka, bisang ikaw na usa.
Human katawa na po ka, nahimuot kasi mo ko galingon. Di ikaw na usap. O bitaw nang nagahanabuang ron, tungod sa FB. Ano man? Wala may laing gunitan, cellphone. Matay na inyong mga anak, magkungkuangan ka ni nagkaon, magkungkuangan nagtog, magsige nagtanaw cellphone, tingala ka, iklag kalit, bisag siyara. Hinay mong bata niyo, pahuway sa panagsa. Dong, pahuway dong, pahuway. Kay lisod kayo mabuang dong, dako na paglawas. Ha? Maglisod yung pugong ni mo. Nakuha ko ni mo igsoon. In fact, dadara, pasabton ta mo, anger is a form of insanity. Ang tao nga kuwang og tulog. Na atong gidil una ang utok ha, recap lang eh. Ang tao nga kuwangan og tuog sa puton. Ang tao nga kuwang og tulog sa puton, isog kayo. Unya, ang tao nga kuwang og tuog, magkuyog na ganilang pagkasaputon o pagkaisog, musod na si pagkalimtanon. Ano man? Kaya ako na obserbaran, pag isog gani kay ka, dagha mga butang-butang sa kinabuhi nga imo malimtan. Kunas mami, ako inos mami, ay palabi ka suko, mi, kay malimtanon ka. Studies mo na, ha? Science mo na, di mo na ako So, anger, again, balik ko na ko anger is a choice. And anger is a habit. Not only that anger is a choice, anger is a habit, but anger is a learned reaction to frustration. Learn or develop reaction to frustration. So in other words, anger is a form of insanity. Nakuha ninyo? Anger is a form of insanity. Kana bitaw, masubraan kag kasuko, and you cannot control yourself. Kiba mo kung si tawag na kuha na? It is what I call temporary insanity. Hello? Temporary insanity. Ano siya pasabutan na? Temporaryo nga pagkabuang. Hello? So, in other words, anger is a mental sickness. Mental sickness. Kung di nakakapahuway, nibuto ang asawa, nibuto po ang bana. Ano man? Parehas man ang trabaho sa call center. Huwag ka bantay sa mga trabahante sa call center. Tungod kay kuwag to, istoryahon lang gamay, buto na yung ritso. Unya, kasagaran po sa nagtrabaho call center, dili tanan ha, dili tanan. Pag sugmatan ganis uwag, murag irok. Kuhaan magto, kuha na may klarong desisyon sa utok. Ya, pasmado pa, kuhangan pagtuog, awa, nasakto ko na. Kuha niyo yung ison. Nga muni ron, kanindot. Kinahanglan yun ang pahuway. Ano man? It only shows to us that God is our boss, God is our Father, and it only shows to us that we are free. If we can practice, observe, and celebrate the Sabbath, meaning to say, gawas nun ka na. Ay, kuha ba ninyo? Isabtan ninyo? Okay, padayon ta. Again, the observance, practice, and the celebration of the Sabbath is not an option, but it is the fourth commandment given to Israel after they have obtained freedom from Egypt. Now, again, observing the Sabbath or our practice of the Sabbath, therefore, it is an expression of our love for God. Kung nahigugmag yung kas Ginoo, papahuway ka. Gawas kung nahigugmag kas kwarta. Hello? Ang tao nga nahigugmas kwarta, di yun na mo pahuway. Balik ko na ko. Pag ang imong gugmas kwarta, nanubra gani, kasi gugmas Ginoo, kanang tawana, bantay, kung kuha nga nagtog. Tungod kay kuwang nagtog, kusugin ang mga pi. O siyempre, karon makamata. Ha? Hello? Kusugin na mo kape nga. Karon kay kusog mo kayo mo inom mo kape. Mo ingon, ako rin pagkutanon. Unya, sis, kanang, kusog man ka mga kape. Ganahan ka mamahaw. Sa di naman kung kumamahaw, paso di ko patay. Gamay na nagkuwang ni. Kuwangan kang tugod. Dalawa, kasaganan sa mga tao nga kuwag tog. Kamuha, mga youth, bantayin ninyo inyong parents.
Kung ang inyong parents kuwangag to, kunya pagbuntag, mo inom na lang kape, unya di mamahaw, pakanaan yun ninyo. Inama, maluoy ka makaon, gagmay pa yung taon ni ma. Ha? Pakanaan yun ninyo, mama, paim na food supplement. Ha? Ay nalamog saba, palit mong melatonin. Butangig melatonin ang supplement sa inyong mama, paim na kagabi. Ay nalagsulti kung sa ito, gipainom ninyo niya. Katong inyong gipainom sa iya ha, para pakatuog to. Hello? Kuha ko ninyo. Makakatawatan, pero tinuod. Tinuod eh. Nay duha, napay laing extreme. Kung dili mo kaon, maglisod na po kakibots ka na anak. Sus, Ginoo. Asayloa mi Lord, have mercy. Ano man? Huwag mo kabantay, kita tanan na ata na usahay. Naatana, panagsa, huwag ka kabantay ka ng usahay ka na, gisapot ka. Kunya, isog ka, nagsikag yaw-yaw. Kining mga bataa, nga nagsikag kaon. Nagsigig yung babadlong. Kunya, naamta na kag 30 minutos, my God. Pagdagbara. Ha? Dalhig bara, ang inyong mga mama at papa, ligwata des kananan. Mo na gitawag og stress eating. Ang usa, why eating? Ang usa, stress eating. Nanubra ang kaon. Hallelujah. Nakuha ko niyo mga igsoon. Nasabtan ba niyo kung punto? May uban ng tao, tulog ka oras ang to. Ako ni nakita naobserbaran ko ni sa akong palibot. Na yung mga tao matug, tulog, 4 ka oras. Na yung mga tao matug, 12 to 15 oras. Hala, wait, kagrabe naman po dami, Ginoo. Unas mami na ko, di na ako isulti. Maproblema siya. Siya ka naman na, kagrabe naman na nagkinatulgan. So may trabaho, anak. Extreme. Kuha ko ninyo. Kipadayon ta. The Sabbath, since it is a commandment, it must be observed and practiced in order for us to experience blessedness in the 3 major areas of life. Otherwise, we will suffer consequences just like any law or rule. When we miss observing the cycle that produces the Sabbath, sa ako nang gikashare, Exodus 31 verses 14 and 15, it produces a sense of separation or death. Sickness and disease in the body, sickness and disease in the mind, will and emotion, and the pocket also. Unsay pasabot ana? If you will not observe the Sabbath in these 3 major areas, body, soul, and spirit, apektado imong lawas, apektado imong mental health, physical health nimo, spirituality nimo, di lang kay kana, pati ang imong bulsa. Nga naman, gipuga man imong may imong oras. Pagpuga nimong may imong oras, kay gusto kang makakwarta, na nakuwang-kuwangan na kagtuog, kuwangan pa kagkaon, ang imong mental capacity, 50% na lang. Wala may pahuway. 50% na lang ang imong creativity, 50% na lang imong intelligence, ang imong memory nimo, barado na. Pero sakto kas pahuway, sakto sa exercise, ang imong mind nimo sharp kayo. So when we talk about Sabbath, asa man ta manukad? Kalimti sa ng mental health. Ano man? Pag mag-treat bitag og mga tao nga giingon nilang nabuang, so pastor, gisudlag panuway pastor. Pila na pastor, grabe pastor, gitabangan na mo rebuke. Wa man gyud maayo pastor, nag-ampo ko sa Ginoo ba? Kun Lord, sa may problema ani. Ginan ko sa Ginoo, bisag unsaon yung rebuke, di ka na maayo, kay dili panuway ang problema ana. Problema ana kaon o katog. So asa man ta manukad? Ay sa naghisgutin na spiritual Sabbath. Di sa nato nahisgutan ng mental health. Ato at manon ng lawas. Anak ta manukad. Kaya ang lawas nga nakapahuway. Ang sunod ng utok. Ko ni way zone. So in other words, we have to observe the Sabbath in these 3 major areas: body, soul, and spirit. Okay, body. What do you mean by what do you mean by Sabbath? Atong i-observe sa atong lawas. So,
Now, question, what are the three major areas in our life we can experience Sabbath? Sa ako nagkikaingon, body, soul, and spirit. Body, we have to rest. Optimizing the functioning of the biological processes of the body so that it is able to maintain and sustain itself, regenerate and replenish. When we are calm and rested, the heart beats slower to give it longevity. Rest conserves energy to improve our athletic and mental performance. It helps us control weight and helps us against stress eating and gives us a sharper brain functions and boost immunity. Kita ninyo, pag ang lawas makapahuway, daghan kay kag mahimo. Daghan kay kag mahimo. Do you think ka na mga atlet, tingala ka ba? Moingon ka, nga, hala ka ng chess ba? At tungod na, kinis, ako na ni experience ha. Pag college ako, late bloomer man ko sa chess at una, nawa, di naman ko chess player karon. Wa ko'y chess background sa elementary, wa po ko'y chess background sa high school. Pero pag college na ko, na varsity ko, nalibre yun ko sa eskwela. Nakahuman ko college, why bayad? Take note ha? Nakahuman ko sa college, why bayad? Siko practice of chess at unay ko na magikuwang. Bisa ko saan ako puga-puga sa kong utok na ko, niya tuon ko mayo, pero maminti magyud ko madisgrasya, yun, mablunder man ko. Na ako'y nabasahan. Nakabasa ko nga kung na-involve kag mental games, kung kuyugan mo exercise, ang imong memory mo sharp, not only your memory will sharp, imong cognitive ability ma-enhance. Ang imong reasoning ability ma-enhance, imong creativity nimo ma-enhance. Optimize tanan ang imong utok nimo. So pag jogging na ko, mauday ni siya ha. Jogging ko pirmi kada buntag. Mata ko alas 4:30 or alas 4, jogging ko hangtod alas 5. Pag uli na ko alas 5, tuon ko alas 6 hangtod alas 12. Mahunong lang ko alas 8 mamahaw. Tuon ko chess, alas 6 hangtod alas 10. Tuon ko academics, alas 10 hangtod alas 12. Duwa ko. Hala. Ang mga karaan, mga igsuon sa Cebu. Makasabay-sabay naman ko silang dinuwan. Yung ko, gining matabang ni jogging da. So, sa mga estudyante, kung gusto mo nga ma-enhance pag inyong utok ninyo, kuyugin yung physical exercise. Kuyugin ninyong pasingot. Nga naman, kung sige kag exercise, ang stamina nimo, mental stamina nimo, o ang imong physical endurance nimo, magkuyog ng duha. Kung ang imong body nimo lig-on, if you have a strong body, you have also a strong mind. Nga naman, kontra kong mga maynglaki sa Cebu. Gina di mo malikayan, ito na, pwede pa mong ginakong karnala, di mo duwa, pupusta anay. First 2 hours, pilde. First 3 hours, pilde. First 4 hours, pilde. Dako na kay pilde. Nya, gisabot man mi, way undangay. Nya, kaya akong kontra, kusog kay mo inom, kusog kay mo sigarilyo. Kusog mo sigarilyo, kusog mo inom, bisyoso, daghang bisyos kinabuhi. Inag-abot og unom ka oras. Lipong na akong kontra. Ako wa pa ko malipong. Ika-unom ka oras, ika-7 ka oras, ika-8 ka oras, ika-9 ka oras. Bawi tanang pildi, ginansya pa. Nga naman, papahuway man ako akong lawas. Unya, pa-exercise mo yun. Unsay pasabot ang unom ka adlaw trabaho. Saktos hago, saktos pahuway. Saktos hago, nya way pahuway, disgrasya. Kuha ko ninyo. Now, again, balik ko na ko, sa di pa ko padayon. We have to observe that Sabbath is a cycle. Sabbath is a cycle of what? Work for 6 days and on the 7th, pahuway ka. Now, applicable na siya spiritually. Applicable na siya spiritually. Now, dire po sa atong lawas na to, ang na-involve sa cycle, ang imong lawas o ang imong huna-huna. Now, when we talk about money also, na-cycle diha. Nakuha ko ninyo. But again, ang unahon na itong atiman, isa nga itong lawas. Kaya padung magyutaron sa mental health o spiritual health, di man nato ma-expound o mayong sabat, kundi na ito hisgutan mga igsuon, unsay epekto o unsay benepisyo sa sabat sa atong lawas, kundili na ito ni unahon diri sa physical aspect. So, karon, ang imong mind, nag-agad sa kondisyon sa imong lawas, ayaw yung kalimutan na. Di ka kapamalandong og tarong kuwa kay pahuway.
So, ayaw katuog, duha ka adlaw. Unya sa ikatulo, pag-ampo. Di ba sa imo pag-ampo, makatuog ka. Nga naman. Sa gani, ang imong amin nimo, inigmata na. Huwag may pahuway ngawas. Sino ko ninyo? Okay, proceed ta. How do we rest the body? Now, spiritual akong tubag ha? Unsao man na to pagpahuway sa lawas? How do we allow the body to rest? Aside sa matuog ka. How do we allow the body to rest? Na tubag, mauni siya tubag na ko, by consciously realizing that God is the creator, maintainer, and sustainer of the body. He is God of the body. So in other words, siya pasabutan we have to practice God awareness in the body. What God wants to our body to eat and not to eat. Activity it should take or not take. Now, again, balikon ako. Weekly, take a full day off after 6 days of physical work, business, or employment. Do not do household chores. Detox from the internet. Mo nagiingon ako, take Sabat. Nagyo panahon. Kadi ini mo gunitan imong cellphone. Matuog na yung pahuway. Instead, we have to spend more time in God. Now, arita sa soul. What do you mean by soul? Soul is composed of mind, will, emotion. Balikon ako, unsa ning kalag? Soul sa English, sa Binisaya, kalag. Ang imong kalag, composed of what? Mind, will, and emotion. Okay. We rest the soul when we consciously realize and become aware that there is only one mind and that there is only one God. Unsa may pasabot ani? In other words, natay mga degree of anxiety nga gi-experience mentally. Anxiety ha sa imong kinasuluran. Nga bisan pag makapahuway ang imong lawas. Baliko na ko ha, bisan pag makapahuway imong lawas, naa gyud degree of anxiety nga naa sa tong mind. Now, we need to be aware how to deal with it. Kinahanglan aware ka nga naa na, and you have to be aware unsaon na nimo pagdeal. For example, fear of the future, anxiety na. Kahadlok nimo sa ugma, anxiety na. Kahadlok sa kamatayon, it produces anxiety. Kahadlok sa kamatayon. Kahadlok sa ugma. Kahadlok kay wa kay kwarta ugma. So nang kwarta kag payo. Sa day nakakwarta na ka, nahadlok na po ka nga mahurot imong kwarta. Hello? So kahadlok yapon. So kini nga klase sa kahadlok nga ni-produce of anxiety deep within can only be dealt spiritually. Balikon ako, it can only be dealt deep within us as long as we commit to the study of God's Word and as long as we commit to our goal of what? Renewing of the mind. We have to allow the Spirit of God and we have to surrender ourselves also. We have to commit ourselves also. Sa unsa man? To the renewing of our minds. So may pasabot niya na, Pastor, pag mo renew ang renewing of the mind. So may buhato na to, anada. Ano karon nga nagplano mo yung ka mausap imong utok nimo, you have to study God's Word. Mag-commit kag basa sa Word of God, bisan lang 15 to 30 minutes a day. Kung di man gani ka kabasa, atong gamiton ang technology ron. Download ang audio Bible sa imong cellphone. Na kay wireless nga headphone. Ala, pag mag-walking ka, pag mag-exercise ka, ibutang ng wireless headphone nimo na ipatukar ng Bible. Pag-exercise ka, na-optimize pa nimo imong lawas, na minaw pagkag audio Bible. See, atong una, basahon man ginato. Uy, karon uy, nanay Book of John nga audio, nanay Book of Matthew, nanay Book of Luke, nanay Book of Luke, nanay Book of Romans, nanay Ephesians, naas Bible. Naana gani Old Testament tanan diha, Book of Proverbs. I-download na sa imong cellphone. Pag headphone, kung biyahe kag Toledo padung Cebu, itaod si imong dunggan, paminawa padung Cebu. See? Way usi katong oras. So, naay degree of anxiety nga naa sa tong utok na to, nga dili na siya madil kung dili ka kasabot o unsay sabat. Di na madil kung di ka kasabot o unsay sabat.
Makahatag mga isiguro nimong temporary relief. Pero sultian ti ka, kung di ka kasabot that there is only one mind, there is only one self, and there is only one spirit, di yung kakapahuway. Ano man, bisan pag nakapahuway ang imong lawas, unya magtanaw ka sa imong anak, mga anak ha, magtanaw ka sa imong mga anak, muingon ka sa imong kaugalingon, ako'y ako mga anak, litsunon maginis panuway sa impirno, hangtod di ka kakita nga ang Ginoo gugma o grasya nga muluwas anak nila. Di yung kakapaway. Pero sa mga tao nga nakasabot og unsay grasya, sa mga tao nga nakasabot og unsay gugma, sa mga tao nga nakasabot og unsay kaluwasan, kapahuway gyud. Sa mga tao nga nakasabot nga ang imong kontra dili panuway kun dili ang imong kaugalingon, kapahuway ka. At itong una, mga igsoon, sultian ta mo, sa naapa ko sa spiritual warfare, kay grabe man ta ka-Pentecostal at itong una, na mga gabi, hindi ko katarong to. Ano man? Ang among mentor na mo, nagsigmong pagtudlo na mo, daghan kayong klaseng espiritu. Unya, kining mga espiritu ha, gapuson yun ninimo, maayo kada gabi idong, imong yun gapuson sila. Kagrabing ginapusay, kada gabi Unya, inigapos ni mo dong, ingna na yun, ilabay ti ka, dito tunga sa laod. Gigapos ko ikaw sa ngalan ni Jesus, ilabay ko ikaw dito tunga sa laod. Sa ngalan ni Jesus, ayaw nang balik. Di ka ma-anxiety, anak, nga pagkasunod ugba, namalik yung put sila, daghan kayo. Hello? Praktikal lang. Di, usay manggod, kining kahadlok pa, kining bitang anxiety o kining fear, bitaw kining fear complicates everything Bisan pag nakapahuway ka physically, kung dili na itong madil, ang application sa Sabbath spiritually, the spiritual application of Sabbath, the spiritual understanding of what Sabbath is, it affects us intellectually, it affects us mentally, and it affects us emotionally. Now karon, kung wala kay proper impartation sa word, wala mag-flow ang imong pastor sa revelation knowledge sa Ginoo, sa wisdom sa Ginoo, understanding sa Ginoo. Do you think those deep-seated fears embedded deep within will be dealt? Or di yun? Gigapos nimo in Jesus' name. Gilabay nimo sa dagat in Jesus' name. Gilubong nimo sa kilalat man sa dagat, balik mo sa impirno mo, mga panuwaya mo by the blood of Jesus. Pag-ugma, namalik, porti na kana. Naingon ko. Ya kay kini laging na-train ka to think critically, na-train ka how to think properly ba? Kasi ka duduwag change, logical kay mong thinking ka. Na gini problema, di nagtuon kog balik sa Biblia. Pagtuon ako sa Biblia, ako na-discover sa Colossians 1:13. Take note Colossians 1:13. Unsig isulti diha, balik ko basa sa Binisaya kay klaro kay na sa di pa ko mo proceed. Colossians 1:13. Binisaya agyot, balik ko basa sa Binisaya kay ganahan ko ning Binisaya kay brutal kayo. Colossians 1:13. Kamao ang nagluwas kanato gikan sa gabong sa mga kalitnit o nagbanhin kanato ngadto sa ginharian sa iyang hinigugmang anak. Musa magbasa, sis? Kamao ang nagluwas kanato gikan sa gabong sa mga kalitnit o nagbanhin kanato ngadto sa ginharian sa iyang hinigugmang anak. Pangutana, naluwas na wa pa? Hello? Naluwas na wala pa? Balikag basa, Sister Sonia. Kamao ang nagluwas kanato gikan sa gabong sa mga kalitnit o nagbanhin kanato ngadto sa ginharian sa iyang hinigugmang anak. Naluwas na wala pa? Diin man kagikan luwasa. Diin kagikan luwasa. Gikan sa kangit-ngit. Asa man ang mga panuway ron? Tas kahayag, tas kangit-ngit. Kaya nga nagkumbati pa man mo. Awa pa ka maluwas.
Hello? Simple lang. Una dili na demon conscious. Dili sa pag-condemn sa ubang mga simbahano, dili sa pag-condemn, kundi sa kundi sa pagpahigmata na to ba? Law masada ni Binisaya ay pasensya mo. Kundi para ta makamata. Ngano sige pa makaghingilin. Kada Domingo magsiga paghingilin. Ngano man? Simple kayo. Wa pa ka maluwas gikas ka ngit-ngit. Kaya nagsige pa magbugno. Hello? Kami wa na may magbugno, dugay ra. Ngano man? Nabalhin naman ko sa kahayag. Kani antos, wa pa ko mabalhin. Sige, may kumbate. Hindi ko ako niyo mga igsoon. Kung naakas ka ngit-ngit, magsige lang yung kapanghingilin. Do you think adlaw ipapahulay na? Wow, trabaho na niya. Kunting grabe trabaho. Kapay na trabaho At tunguna god, kinis Brantino, Brandirio. Kini mga balay dislikod. Amo nang itrabaho, mayo hangtod mi nakapahuway. Grabe sinanyaway sa Ginoo. Hallelujah. Salamat sa Ginoo, nakapahuway gyud. Ano man? Kada tao na timeline. Ay, ka kabalaka na. Kada tao na timeline. Maluwas gihapon na siya. Kay luwason sa Ginoo ang tanan. Maka-experience siya rin na sa kaluwasan. Kung ang ganyan na sa ka-experience rin, paabot lang. Abuta lang, iampo lang. Iampo lang, maka-experience siya rin na siya. Ang atong ipaabot mga igsoon, nga maka-experience siya sila. Kay sa plano, luwas na na. Hello? Sa plano, luwas na na. Sa plano, human na. Ang atong ipaabot, nga matukod na lang ang balay. Para unsay mo nakitaan sa plano, makitaan na nimo. Nga mauna na. Ko ko ninyo mga igsoon. So naay anxiety nga naa sa mind nga bisag papahuwayon pa nimo imong lawas. Di gyud madil. Unsay solusyon? You must look for a leader that knows God. You must look for a leader that hears God's voice, nga makatudlog, makatabang sa imuha. Kung makatunong sa kag leader nga utropod, wa pod malamdag di gyud na makatabang sa ato So di na lang nato nahunaw-naon mga ison kay all of us are evolving. Now proceed ta. Now the question is, how do we rest the soul? Unsaon man atong pagpapahuway ang atong kalag? Sa ako nang gika-share karon, we allow our soul or our mind, will, and emotion to rest by exposing ourselves to the teaching of God's Word. Unsa pa? We have to consecrate, be consciously aware of God's presence. Diha, makapahuway ka mentally. Nga naman. Kining word rest, balikon ako. Kining word rest, Sabbath is rest. You cannot separate rest from the word stillness. Ay, yun mong kalimutan na. You want to experience stillness. If you want to experience stillness, then we have to rest. Where? Rest in God's presence. Let us listen sa Ginoo. Again, balikon ako. How do we rest the soul? We have to hear God's Word, read God's Word, expose ourselves to teachings and preachings under the influence of the anointing of the Spirit. We have to consecrate ourselves and be consciously aware of God's presence. How? By entering the Sabbath through prayer, meditation, contemplation. Sa ingon ni Ana, makapahuway ka mentally. Now again, balikon ako, ang gitrabaho diri. Balikon ako ang gitrabaho diri is ang imong mind o ang imong lawas. Ay gyud mo kalimutan na, ang gitrabaho diri is ang imong mind o ang imong lawas. Now proceed ta. So pag ang imong mind mo imong trabahoon, now balikon ako pag ang imong mind ang imong trabahoon, kulatahon ang imong study. Tuon gyud ka, basa gyud ka sa Bible. Di na pwede nga amo na lang nang iampo pastor. Uy, di pwede.
Magtuon gyud ka. Ngano man? Ang sekretos kinabuhi na aman diri sa ako nang gikaingon sa akong mga wali. Ang sekretos kinabuhi na diri. Basa gyud ka. Why substitute sa basa? Wa po'y substitute sa ampo. Ampo is ampo. Basa is basa. Hello? Kung di ka ganahan mo basa o paminaw, pagpalit og mahalon nga cellphone, Android phone, downloadin ang audio Bible. Downloadin ang mga waling gwapo kay paminawa pirmi. Mubiyahe ka paminaw. Sakay ka eroplano, paminaw. Biyahe ka padung Cebu, Cebu padung Toledo, paminaw gwali. Mag-exercise ka, paminaw gwali. Padung ka matog, 15 minutes, 30 minutes, paminaw gwali. Pag mata ni mo buntag, paminaw gwali. During daytime, paminaw gwali. Puli-puliho na nimong ampo, meditation, o paminaw gwali. Sa imong spare time nimo. Ana lang. Kuha ko ni mo igsoon. Now, padayon ta. Spirit. Sa ako nagikaingon, we have to observe Sabbath in 3 major areas of our life. Unsa man? Body, soul, and spirit. Now, karon, ang gitrabaho nato diri nga makapahuway is ang atong lawas ug kalag. Ayaw mo kalimutan na, ang gitrabaho nato diri nga makapahulay is ang atong lawas ug kalag. Body and soul. Ang imong espiritu, kinahanglan pa ba din ang atong trabahoon? Di na. Ano mo ingon mo kung di na nimo trabahoon ang imong espiritu? Ang imong espiritu usara sa Dios. Ay gin mo kalimutan na, your spirit is already one with God. Sa Binisaya pa, ang imong espiritu usara sa Dios. Your spirit, my spirit, our spirit is one with God. In other words, all of us are one with God. But the problem is, we are not consciously aware of the union that we have within. Dili ka conscious sa union nga nasa sod. Now, ayaw kalimot nga ang Dios ni pahuway sa ikapito. Na? Timanin niyo mayo. Ang Dios ni pahuway sa ikapito. And that 7th day is what I call the eternal day of God. The eternal day. Ganun mo ingon mo kong eternal day. Ni pahuway sa ikapito, o ang ikapito iyang gi-consecrate, o ang ikapito iyang gibalaan, ang ikapito iyang gipanalanginan. Asa man na mabasa, Pastor? Genesis chapter 2, verses 2 and 3. Pahuway siya. Now again, ayaw mong kalimot, in God, now balik ko na ko ha, in God, there is no past, and there is no future. In God, there is only the present moment. What exists is the now. In God, there is no past and there is no future. What exists in God is the present moment. So, sa pasabutan na, Pastor, nakabasa mo sa Book of Revelation. Nakabasa mo sa Book of Revelation nga nay adlaw diha nga wa nay naog-naog. Hello? Kinsa man nakabasa na isang kamot? Nay adlaw diha sa Book of Revelation, wa nay naog-naog, and it is the realm of the Spirit. Kung makasud ka sa realm of the Spirit, we entered into the day of the Lord where the sun never sets. Nisud ka sa adlaw sa Dios nga ang kahayag wala nay naog-naog. Sabot mo ng adlaw nga wa nay naog-naog. Eternal day. Nga naman. Nipundo naman. Kuha ko niyo mga igsoon. Isigam lagi na inyong mga mata. Adlaw nga wa na mo kanaog ang adlaw. Usa ka adlaw nga wa na mo kanaog ang adlaw. Unsa man sabot mo na? Mao na ang adlaw ron nga gipuy-an sa Dios. O kanang adlaw, mao nang adlaw ang gitawag natong ikapito. Mao nay ikapito sa Dios. Asa ang ikapito sa Dios nga wa nay naog-naog ang adlaw? Nasud nimo. Kung makasud ka diha, nakasud ka sa ikapito. Na kinahanglan man nagsudlo nimo Sabado. Oy, pwede ka makasud anang adlawag Lunes. Pwede ka makasud anang adlawag Martes.
Pwede ka makasud anang adlawang Miyerkules. Pero sultian ta mo, ang pagsud anang adlaw nga naa sa sud mo, dili basta-basta. Ano man, you have to work for 6 days. Di man ka makasud ya. Now, kining 6 days, again, balikon ako, is man's number. Numero sa tao. Man's number, the number of the beast or man's number. 6 days, nagsimbolo sa kusog sa tao. Number 6, nagsimbolo sa numero sa tao, numero sa mananap, nagsimbolo sa kusog sa tao. Sa ato pa, mutrabaho ka for 6 days. Karon, gusto ta musud sa ikapito, napagaitas pirmiro. Posible ba nga makasud ka sa 7th day, napagani ka sa 1st day? Ang mga tao nga nangandoy nga musud sa 7th day, unya naa pa sa 2nd day, mo na gitawag na kog mga tapulan. Bisan sa pangwarta, ganahan na kita musud sa ikapito, napaganitas pirmiro. Pastor, di na pwede, pastor, nga mutrabaho lang ko sa 1st day, unya manglaktod ko sa 7th day. Kana siya, tinapulan na. Ano ko ni Winson? Bisan sa pangwarta, ganahan na ta musud sa ikapito. Kano sa man ka, praktikal ha? Binugoy nga pagkastorya. Binugoy nga pagka-istorya sa pangwarta. Kasagaran sa mga tao, gustong mo pahuway. Napagani is primero. Kasi pasabutan na ikapito. Ano, daghana kay kagwarta ba? Di magkakasuot sa ikapito para ka makapahuway kung di ka musuot sa utong. Sugod yung ka sa 1st day, 2nd day, 3rd day, 4th day, 5th day, 6th day. Imo ginantumanon para ka makasuot sa ikapito. Maghuna-huna kay pangwarta. Nga, gusto rin ka musuot sa ikapito. Yawa ka mo agis uno. Di pwede. Now again, balik ko. Number 6 is man's number. Number 6 is the number of the beast. Number 6 represents the arm of the flesh. Number 6 represents our part of the contract. Number 6 represents our responsibility of doing our work. We have to work for 6 days para sa ikapito, makapahuway ka. Eternal day of God. Ang 7th day, ang adlaw diha, way naog-naog. Ay, yun mo kalimot. Asa man ang adlaw, nasod ni mo. Pag makasulod ka diha, kapahuway ka. Now again, balikon ako. The word rest and stillness, they coexist together. Balikon ako ha. The word rest and stillness, they coexist together. You cannot separate rest from stillness. You cannot take stillness also from the word rest. Gano man. Inig, balin mo speak aside. Balin mo speak sa pick aside sa sinsiyo. Rest. Sa pick aside, stillness. Unsay gisulti sa Bible? Psalms 46 verse 10, be still. Be still. Rest and know that I am God. The moment we learn the importance of the Sabbath and the moment we learn the cycle of rest and work, we will study hard. Natay responsibility. Gusto ka mulakaw sa espiritu? Gusto ka musod sa adlaw ikapito? Gusto ka mo flow in the spirit? Gusto ka mo access sa wisdom, understanding, grace? Gusto kag harmony sa imong kinabuhi? Kinahanglan musod ka sa 7th day. Asa man nga 7th day ang gisgutan, nasod nimo. Ang imong lawas ug ang imong kalag naay cycle. Cycle of work and rest. Pero sa imong espiritu, ano man, sa imong espiritu, ikapito na kaadlaw niya. Ngano man, ang Dios ni pahuway na. Ngano ni pahuway man siya? Tungod kay iyang trabaho, kumana. Alikon ako. Ngano ni pahuway man ang Dios?
Tungod kay iyang trabaho, humana. Gipadayag ni Kristo dito sa krus, natapos na ang tanan. Kung makasudsag ka sa espirituhanon nga sabat, mahuway ka. Kung ninyo wayzon? Be still and know. Be still, rest, and know that I am God. So, the moment we practice stillness, the moment we rest in God's presence, we start to know who God is beyond five senses. We start to know who God is sa sud nimo. Mao na sa kaimportante mga igsoon nga maasabta nato atong gitrabaho sa atong lawas o sa atong kalag. And the effects, unsay epekto? We become consciously aware that we are one with God. Usara ka sa Dios sa sud nimo. And God, ang Dios nga nagpuyo sa sud nimo, nipahuway na dugay ra. Musud sa kadiha, kapahuway ka. Okay, padayon ta? Balikon ako, the ultimate goal of work is to experience conscious union with God. Balikon ako, the ultimate goal of work sa imong hunahuna, sa imong soul, is to experience conscious union with God. Not head knowledge of the letter of word, but the word made flesh already. The experience of being transported to the heavenly realms. Galatians 2:20, unsay ingon diha? I live, yet not I, but Christ is now living my life. In this state, estado or kahimtang, we cease from all human desires and rest in desiring God alone. We cease from all human efforts and rest in doing only God's will. We cease of the pains of the past and fears of the future and rest in the omnipotence, omniscience, and omnipresence of God's here and now. Now again, verse 9 sa Exodus chapter 20. 6 days shall thou labor and do all thy work. It says, work for 6 days. Work for 6 days. Here, it means effort with a vision or purpose. Now again, let me remind you, sa definition na to sa work ha, mao ni atong definition sa work. Effort with a vision or purpose. So in the context of Exodus 20 verse 9, effort without vision is not work. Balikon ako, effort without vision is not work. So how do we define work? Work means effort with a vision or purpose. So Exodus 20 verse 9, effort without a vision is not work. Now note, 6 days of work in the context of Exodus 20 verse 9 is man's obligation. Balikon ako ha, 6 days of work is man's obligation. The 7th day of rest or Sabbath is God's grace manifested after man has worked during 6 days of work. Matod pa ni Pablo, no work, no pay. Unsay gisulti ni Pablo? 2 Thessalonians chapter 3 verse 10, ang dili mo trabaho, dili pa kanon. Ay, balik kong ablis yung Biblia, basahon sa nato na, sa di patang padayon. 2 Thessalonians chapter 3 verse 10. Kay bisan diha pa kami uban kaninyo, hindi ginasuko na mo kanila. Kung kinsa ang dili buot magbuhat, dili usab siya pakatahon. Allah, ang dili mo trabaho, dili pa kanon. So kung di ka mo work for 6 days, wa kay kaon. Hello? Klaro ba? Paligbasa ra ko sis. Kay bisan diha pa kami uban kaninyo, hindi ginasuko na mo kaninyo. Kung kinsa ang dili buot magbuhat, dili usab siya makataon. Na, portig yung klaro ha. Kung ato nang i-interpret spiritually, walay padayag kung di ka mo trabaho. Hello? Walay padayag.
walay pulong nga gipadayag, walay kaalam, kahibalo, pagsabot nga gi-impart sa imuha kung di ka mo trabaho. Unsa pasabot sa trabaho dire? Ang imong pagtuon. Kaya nga itong itira dire ang mindman. Wa man ta maghiskot sa panglawas. Ang panglawas lahi ng trabaho sa lawas ha. Kaya kanang pantrabaho sa lawas para makakaon man nimo tiyan. Pero ang trabaho sa imong una-una nimo, you have to work for 6 days para ka makakaon. No work, no pay. Ha? Nakuha ang prinsipyo ha? Okay, padayon ta. No work, no pay. Now, work means, balikon ako, work means effort with a purpose and vision. Meaning, we have to make an effort. Work the body and soul for a purpose. And the purpose is to attain conscious union with God. If we do not work the body and soul for 6 days to attain a conscious union with God, then Sabbath will never come. Rest will never come. Because again, rest comes at the end of the cycle, not in the beginning or in the middle. Now, we have to assess what we are working today. Palikon ako, atong i-assess ang atong kaugalingon, what we are working today. Physically, in the soul, or in the spirit. Ask yourself, pangutanon na to itong kaugalingon na, what is my purpose for doing this? Unsa may purpose ni mga nung imo ng gibuhat? Nakay gibuhat ron. Check your heart, check your mind. What is your purpose in doing this or that? What is my vision? Am I attaining a conscious union with God in what I am doing? Nakatabang ba ni sa kuha ang akong gibuhat ron nga ma-aware ko sa presensya sa Ginoo? Nakatabang ba ni akong gitrabaho ron nga ma-aware ko nga ako ug ang Dios usara? Makatabang ba ni sa kuha ang akong gibuhat ron nga makadawat ko padayag sa Ginoo? Pangutan na imong kaugalingon. Hallelujah. Padayon ta. Work that is done without a vision is futile. Balikon ako, work that is done without a vision is futile. It is not considered work. And if we are not working, then rest will never come. Pahuway, di kin maabot. Tomorrow is just a product of today. Now, ayaw mo kalimot ha? Tomorrow is just a product of today. Tomorrow is just an extension of the present moment. Take note. Tomorrow is just an extension of the present moment or the product of today. Okay. There is a command given to us, a cycle of 6 days of work and rest on the 7th. If we do not work out the body and soul and the spirit today with a definite purpose and vision to attain conscious union with God, then no Sabbath will come tomorrow. Now, I am talking about spiritual Sabbath ha. Ay mo kalimot. Because Sabbath comes after 6 days, there is no Sabbath that comes on the first day. We need to be intentional in working the body and soul purposely to attain conscious union with God. That is the only way to reach Sabbath and meet Christ, the Lord of the Sabbath. That is the 7th day of the cycle. Now, karon, paliw kong ablis yung Bible. Paspasan na to. Exodus chapter 20 verse 11. Exodus 20 verse 11. Paliw ko basa na Rose. For in 6 days the Lord made the heavens and the earth, the sea, and all that is in them, but he rested on the 7th day. Therefore the Lord blessed the Sabbath day and made it holy. Verse 8. Paliw ko basag balik sa verse 8. Verse 8 lang. Remember the Sabbath day by keeping it holy. 6 days. Yan lang. Remember the Sabbath to keep it holy. Remember. The word remember sa Hebrew is the word sakar. Paspasan ako ha. I hope mahuman ako ng 15 minutes. Kaysa ako recorder din rin. Patak nag 1 hour. Okay. The word remember sa Hebrew is the word sakar. And it means to be brought to mind. Or cause one to remember. Okay. Oxford Dictionary, sa Oxford Dictionary ha, Oxford Dictionary says, remember is an action word that means to bring to one's mind an awareness of someone or something that one has seen,
has heard, has known, has observed, or has experienced in the past. Remember. Remember the Sabbath. Now, paliko na to itong definition na. It is an action word that means to bring to one's mind or awareness of someone or something that one has seen, has heard, has known, has observed, or has experienced in the past. Now, note, Exodus 20 verse 8 instructed us to remember the Sabbath. And since to remember is to become aware of someone or something, or before, then it simply means that Sabbath is not a new concept or idea. Balik ko na ko. Sabbath is not a new concept or idea. Laom-laom na ha. Sabbath is not a new concept or idea. Padayon ta. It already existed. Unsa pasabot ani? It already existed before we were born. It is a culture, a way of life, a state of being we already had even before we were here on earth. Sa ako nang gikaingon, remember the Sabbath to keep it holy. Ang word remember is the word sakar. And the word sakar means, according sa Oxford Dictionary, balik ko na ko, to bring to one's mind or awareness of someone or something that one has seen, has heard, has known, has observed, or has experienced in the past. It simply means that Sabbath is not a new idea or concept. It already existed before we were born. Nganong nag-exist man ang Sabbath? Sawa pa kamataw. Balik ko na ko. Nganong nag-exist man ang Sabbath sa wala pa kamataw? Okay, karon. Kita tanan, ikaw ako, gikan sa Espiritu. Ayaw mo kalimutan na ha. Ikaw ako, gikan sa Espiritu. Pag human og buhat sa Dios sa kalibutan, o pag human og buhat sa tao, ni pahuway siya. Asa man siya ni pahuway? Sa Espiritu. Diin man kagikan. Ikaw ako, diin gikan. Gikan sa Espiritu. Ang imo rang lawas mo gikan sa taguangkan sa imong inahan, apan ang imong espiritu gikan sa Dios. Mo bitaw na atong gitawag ang Dios nga atong ginikanan. The word ginikanan comes from the word gigikanan. Diin ka gikan? Gikan sa Dios. Pag humanag himo sa kalibutan o pag humanag himo sa tao, nisod siya sa ikapitong adlaw. O pag sud siya sa ikapitong adlaw, nipahuway siya. O pagpahuway niya, iyang gipanalanginan ang ikapito. Asa man na niya gibuhat? Sa Espiritu. Asa man siya nagpuyo ron? Sa Espiritu. So asa man ang ikapito ron? Sa Espiritu. Nga mingon man ko nga Sabbath is not a new concept or idea. Because it existed already long ago. Nag-exist na ang day of rest long ago. Wa pa kamataw. Asa? Sa Espiritu. Na naman, because God is a Spirit. Nakuha ko ninyo? Pag-ingon niya nga remember, kung siya pasaputan na. Pag-ingon niya nga hinumdumi. What is God's purpose of telling us to remember the Sabbath? Unsa, literal ng adlaw, ato hinumduman pirmi, uway problema na, wa na, di ko na sayo. Pero kuwang, kung ang imong nakita sa Sabbath, ang adlaw ra yun nga literal, dili na sayop, pero dako ka nagkuwang. Nga naman, unsa man ang sakar? Sakar is the word. You have to remember something, some place or someone, imong nadungog, imong nakita, imong naeksperiensyahan. Maunay imong hinumduman. Unsay imong hinumduman? Ang imong pahuway kaniadto nga naa pa ka sa Espiritu. Hello? Nakuha ko ninyo? Ang angay na tong hinumduman dire, nga kaniadto sa wala patay lawas, espiritu ta. Nga kaniadto, nagpahulay ta, uban sa Dios. Asa? Sa espiritu. Muna maingon ko, Sabbath is a way of life or a culture. Nga naman, nga importante magandang imo ng hinumduman. Natiwas na basa ha?
Tiwason ako expound sa inyo ha. It simply means that Sabbath is not a new concept or idea. It already existed before we were born. It is a culture, a way of life, and a state of being. We already had even before on earth. In other words, Sabbath or rest, it is our spiritual environment in God. Kasi pasabot ani. Meaning, before we were born on this earth, sa wala pa ta mataw aning kalibutan na, we have seen na ana kay nakita. Sa wala pa ka mataw aning kalibutan na ana kay nadungog. Sa wala pa ka mataw aning kalibutan na ana kay naeksperiensyahan, ana kay nahibaw-an, ana kay naobserbaran o gi-practice kaniadto. And that someone is God, and that something is His kingdom or divine environment. This is the one we are called to remember and bring to mind. Kung kanang imong espiritu sa sud, mapukaw. Mapukaw lang ng espiritu nimo diya sa sud. Pag mapukaw na, kaniadto mga igsoon, pag sugod na ko pagka-pastor, gilista ko na tanang angay sa kuluhon ako. Mga verses, Bible, por tindaghana. Gisige gina ko memorize, pero sige memorize. Nasako gina ko, tindaghana. Sus, abtag pila ka buwan, puro tanan. Why na hinumduman? Pero sa dihang ang naa sa sud nako napukaw, nakamata. Matingala na lang ka, hindi mo share ka sa Word of God. Ang mga verses, mga igsoon, manggawas lang. Manggawas lang sa imong kinasuluran. Gamuin ka, gawas to kalit kanina. Nga naman, deep within you, sa imong kinasuluran, sa atong kinasuluran, we already know who God is. Kaila na ka sa Diyos sa imong kinasuluran. O sige, gisultis Bible, 1 John chapter 2 verse 20, but we have an anointing from the Holy One, and we know all things. 1 John chapter 2 verse 20. And we have an anointing from the Holy One, and we know all things. We know all things. We know who God is. We know His ways. We know His word deep within. Pero consciously, wa kay nahibawan mo na mingon ko, ang atong trabahoon, ang atong mind ug ang atong lawas. Ari ta manukad sa lawas. Papahuwayon atong lawas para ang atong unahuna maka-tune in sa atong espiritu sa sud. Pakanoon atong may atong lawas. Pa-exercise na to, tagaan tong saktong pagkaon, saktong sustansya, plus pahuway o exercise para ang huna-huna nimo maka-tune in sa sud. Once maka-tune in sa sud, you start to remember things. Makaingon ka, ala, right na magkay ko. At itong una, di mo kaingon ani. Why? Because there is something deep within you that is being awakened. No, saan mo na siya ma-unlock?